So magandang araw po mga kapatid. Quick live lang po tayo sa ating gospel ngayon. Dahil nandito na tayo sa office at kinakailangan natin na hubugin yung ating isipan at puso sa salita ng ating Panginoon. Kumusta po ang kapayapaan at ang pag-ibig ni Kristo ay lagi maghari sa ating isipan at ating damdamin. So ngayon mga kapatid, basahin natin yung Ebanghelyo ngayon at pagbigay tayo ng reflection. And then i-quote natin yung mga reflection ng mga church fathers. Kinakailangan natin ng mga reflection ng mga church fathers. Church fathers, sila yung lubos na nakaintindi sa salita ng ating Panginoon. A reading of the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, Lord. As Jesus passed by, two blind men followed him, crying out, "Son of David, have pity on us." When they entered the house, the blind man approached him. And Jesus said to them, "Do you believe that I can do this?" "Yes, Lord." They said to him. Then he touched their eyes and said, "Let it be done for you according to your faith." And their eyes were opened. Jesus warned them sternly, "See that no one knows about this." But they went out and spread word of him to all that land. So, the gospel of the Lord. Praise to Lord Jesus Christ. Ay, kumakatok mga kapatid. Ay, nag-live ko. So, yun po mga kapatid na thank you, te. Yun po mga kapatid na ang ating ebanghelyo ay patungkol sa dalawang bulag na nagkakita na dahil kay Kristo. Ang ganda ng reflection sa mga church fathers natin. Babasahin natin yung reflection ng church fathers natin at yung ebanghelyo din, first reading about the psalm. Ang ganda din. Sabi ni Prophet Isaiah sa first reading, "Foretells a day when the deaf will hear, the blind will see, and those who hear in spirit will come to understanding." In the gospel, this prophecy becomes flesh as Christ opens the eyes of the blind through a simple yet profound question. "Do you believe that I can do this?" So, sabi ni St. Augustine, the eyes that Christ came to heal are not only those in the body, but those of the heart. Hindi lang niya gagamutin yung mata sa katawan, pati na yung mata sa puso't damdamin natin. Sabi niya, "They who confess Him as the Son of David were already healed in the hearts before they were healed in their eyes." So, ang ganda, no? So, lagi natin i-confess si Kristo, mga kapatid. Son of David, have mercy on us, no? Yung dalawang bulag, nag-confess kay Kristo, mga kapatid, no? At dahil sa confession nila, David were a son, as the son of David, were already healed in their hearts. So when we profess God, our eyes of the heart, the blindness of the heart, being healed through confession, no? Yung puso natin na bulag, yung damdamin natin na bulag, will be healed. Faith is the eye by which we see what we do not yet possess. Oh. Yung faith pala mga kapatid is the eye by which we see. Nakikita na natin
kahit hindi pa natin nakukuha. So, ano yung application nito? The eyes that Christ came to heal are not only those in the body, but those in the heart. So dito mga kapatid, St. Augustine teaches that Christ's mission goes far beyond physical healing. So ito doon yung ginagawa natin dito sa office. It is far beyond physical healing dahil ito po yung mission ni Kristo. Ito yung mission ni Kristo na ini-entrust sa simbahan. No? While Jesus restored sight to the blind, His greater work is the healing of the heart, the place where decisions are made, where love is formed, and where faith either grows or weakens. The person may have perfect eyesight, yet remain blind to truth, goodness, and God's will. Christ heals the inner vision, enabling us to recognize sin, seek goodness, and choose God daily. So, anong punto dito mga kapatid? So, posible na perfect yung mata natin. Makakita tayo, but we remain blind to the truth. Hindi natin tinatanggap yung katotohanan natin. We justify our mistake. We justify our sinfulness. We justify our shortcomings. Di ba? So, inelaborate ko yung obispo nung isang araw. Obispo na nagkasal ng babae at babae. We justify our sinfulness. Hindi natin inaamin. Nakasalanan ito. Di ba? A person may have perfect eyesight, yet remain blind to the truth, goodness, and God's will. Hindi yan kaloob ng Diyos, mga kapatid. Stop justifying our fault. Stop justifying our sinfulness. Stop justifying our wrongdoings. Let us promote the will of God. Let us promote the teachings of the church. Not our opinion. So ano ang challenge natin? Pray not only for physical needs. Anong gawin natin ngayon? Pray not only for physical needs, but for the clarity of heart and the purity of our intentions. No? So ngayon, sa pagpunta natin, lalo-lalo na sa mga bibisita dito sa office, no? Not only our physical needs for healing, for liberation, ang mas mabuti at mas malalim na healing, mga kapatid, is the clarity of the heart and the purity of our intentions. Bakit nandito tayo? Bakit magsasakripisyo tayo? The purity of intention, the clarity of the heart. Yan ang kinakailangan natin, mga kapatid. Bakit tayo nandito sa mundo? Amen? So ito yung tatanungin natin sa sarili natin. What might I be spiritually blind to? Pride, resentment, dishonesty, indifference? Ano bang yung nangyari sa akin na spiritually blind ako? Dahil ba sa pride ko? Dahil ba sa galit ko? Dahil ba sa yung dishonesty ko? Kahit nagnakaw tayo, sasabihin natin, wala naman akong ninakaw. Wala naman akong kasalanan. Malinis naman ako. Yun. Dishonesty. Indifference. Wala tayong insensitive tayo sa mundo. Yung may mga nangailangan ng tulong, insensitive tayo. At mayroon naman tayong makatulong naman tayo sana. May capacity naman tayo tumulong, but we are indifferent and sensitive. Yan po. Bulag tayo. Bulag yung puso natin. Bulag yung damdamin natin. So let us ask ourselves, what might I be spiritually blind? Pride? Nabulag ba ako sa
dahil sa hatred ko, dahil sa galit ko, ganun. Dishonesty, indifferent. Regal confession becomes a form of spiritual eye care, cleansing, inner blindness. So itong regular confession, mga kapatid, it is a spiritual eye care. Cleansing of the inner blindness. Maganda po ito. So, kailangan natin ng regular confession, regular cleansing sa ating sarili. So, ito yung mga practical application sa Ebanghelyo ngayon. Paano natin linisan yung ating spiritual blindness? A regular confession becomes a form of spiritual eye care. Ano yung eye care? Yung mata sa ating damdamin, yung mata sa ating puso, yung mata natin ay dapat nating linisin, mga kapatid. So yan po yung practical application sa sayings ni St. Augustine in relation to the reflection of the gospel for today. And sabi naman niya, they who confess Him as the Son of David were already... ito, i-elaborate natin ito mamaya, no? So, for that time, for this moment lang yan, ha? So, from time to time, mag-reflect tayo, i-interact natin yung gospel. Paano natin linisin yung mata? How to give a spiritual eye care of the eyes of our heart, no? Make a regular confession. At ngayon, mga kapatid, makipag-usap ako sa inyo, asa ko ng pabor, yung mga seminarya natin, nagbabayad tayo ngayong buwan. Ako, yung capacity ko is 5,000 lang po every month. Yun lang talaga yung capacity ko. Every month, mag-share din ako personally. Personally, yung allowance namin, mga pari, ay ano lang, mga 30,000 to 40,000 a month. And then, so 5,000 ay isi-share ko po sa seminaryan. So, isi-share ko po sa mga seminaryan natin. And then, isi-share ko sa seminaryan. And then, yung babayaran natin sa mga seminaryan, meron na tayong 31,000 pumapasok. Including na po yan sa 5,000 ko every month sa mga seminaryan. At yung GCash natin, nasa ano natin yan, nasa Facebook natin yan. So yung capacity lang ni Father Darwin na tutulong sa seminar, 5,000 lang po. At yung sweldo namin mga pare, allowance, is LA 30 to 40 po. Hindi po yan pareho. So, yung parokya ko magbibigay sa amin ng 5,000 gasoline allowance po yan. Yan po yung gasoline allowance. And then, all in all, mga 30 to 40 yung yung GCash po. Nandito po sa sa bago kong sinishare na reels po. I love suffering, I love sacrifices. Nandun po, kapatid, no? And then, huwag kayong mag-alala, ilalagay ko din sa link dito sa live natin. So, 30 to 40 po. Hindi po yan magkapariho every month. Ang capacity ko lang is 5,000 isi-share ko sa mga seminaryan. So, every month po yan. And then, meron na pumasok sa atin ngayon para sa seminarians is 31,000. At ang babayaran natin ngayon ngayong buwan sa mga 26 seminarians na po umaabot po ng ito yung sinisend sa akin ni Ate Jojo Idusma sa buwan ng December, 127,000 and 150
pesos dre ang tanan ang month of December. Month of December. So, ang babayaran natin this month is 127,150 pesos. So, 100,000. Sa seminarian po ito sa 26 seminarians po. 127,150 pesos. Minus 31,000. Meron tayo 31,000. So, kailangan na lang natin ng 96,150 pesos. Alam nyo yung mga seminarista, marami sa atin, nagbigay lang ng moral support. Nagbigay sa atin ng spiritual support. But kalimitan sa atin ay walang financial support. So, sa panahon ko po, meron akong classmate na umiyak. Wala siyang benefactor. Malaki na yung utang niya sa seminaryo. At dahil doon, napilitan siyang lumabas. Nahanap ng si benefactor. At hindi na siya nakabalik. No? Hindi na siya nakabalik. Good morning, Father. Na ay bagyo diyan. May makulimlim lang makulimlim lang ang panahon. Pero walang hangin. Okay. May dasal tayo para sa mga for safety sa mga kapatid natin, no? So, balik tayo sa classmate ko. Hindi na siya nakabalik. Hindi siya nakahanap ng benefactor So, itong financial support is very essential po sa mga seminarista na gustong magpari po. So, meron na tayong pumapasok na 31,000, including na po yung 5,000 natin na monthly contribution. So, sinasabi ko yan para ma-inspire po kayo na mag-share para sa mga seminaryan natin. Okay? Maraming salamat po. Ang Diyos na po ang magsukli sa kabutihan ninyo. At salamat din sa tulong ninyo kay seminaryan, former seminaryan Jason Bacolta po. Umaabot na ng 131,000. Twice a week lang ako mag-update sa inyo. So, pinipin ko man naman yung tulong ninyo at direct po yan sa kanyang account, mga kapatid. Maraming salamat po. Ang Diyos na po magsukli sa kabutihan nyo, ha. Makapalin yung mukha ko kapag hihingi ko sa iba, pero hindi para sa akin, mga kapatid. So, God bless po, ha. Fighty Maria, tatak safety with a humble heart. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come. The will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. And Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour for death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, to us in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless. Fighting Maria, tatak safety with a humble heart po. God bless.